Shaquille O'Neal bumilib sa abilidad ng Pacers na mag-comeback. SGA, may natutunan sa pagkatalo ngayong araw sa Game 1 at pang-apat na championship ring ni LeBron at Curry posibleng magsasabay kung magsasama. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Naghatid ng nakakagulat na panalo ang Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder sa unang laro nila ng NBA Finals matapos makabawi ang Pacers mula sa 15 puntos na kalamangan ng Thunder sa ika-4 na quarter at manalo sa kanilang home court. Ang comeback ng Pacers ay hindi lang nagpatahimik sa home crowd sa Paycom Center, kundi ikinagulat din ng mga NBA analyst kasama na si Hall of Famer Shaquille O'Neal na nasa courtside noong laro. Sa isang post-game segment, ipinaliwanag ni O'Neal kung bakit nakakagulat at kahanga-hanga ang panalo ng Indiana. Anuman ang sitwasyon, walang inaasahan na ganito ang kalalabasan. Ako mismo, hindi ko ito inasahan. Akala ko dapat matatambakan sila. Hindi maganda ang laro ng Indiana. Akala ko kahit pa 6-13 si Hali, medyo naging masyadong tahimik siya para sa akin. Sa pagbagsak ng OKC sa Game 1, maaga silang namayani sa pamamagitan ng matinding depensa at sa 38 puntos na kinamada ni MVP Shai Gilgeous-Alexander. Pero hindi sumuko ang Indiana at sa tulong ng mga clutch shots mula kina Obi Toppin at Andrew Nembhard, nabaligtad nila ang laro. Binanggit ni O'Neal ang punto ng pagbabago. Mahusay ang nilaro ni Obi Toppin. Nag-shoot ng malaking step back 3 si Nembhard at hindi lang sila tumigil sa pakikipaglaban. Pinuri ni O'Neal ang depensa at katatagan ng Indiana sa huling bahagi ng laro at binanggit ang mga nasayang na pagkakataon ng OKC. Indiana, talagang ninakaw nila to at walang nag-akala na mangyayari to. Maganda ang ipinakita nila at alam naman natin, kapag hindi mo naibigay ang best game mo pero nanalo ka pa rin, lalong tataas ang kumpiyansa mo. Ang game winner ni Tyrese Haliburton, isang malamig na pull-up jumper sa huling segundo, ay ang kanyang ika-4 na clutch shot sa postseason. Kahit 14 na puntos lang ang naitala niya sa buong laro, bumitaw siya sa pinaka-importanteng sandali. Bukas na bukas ang serye ngayon. Ang opinyon ni Shaq tungkol sa Pacers ay lalo pang nagbibigay ng momentum na nais dalhin ng Indiana sa Game 2. Habang naghahanda ang Indiana sa susunod na mga araw at sinusubukang makabawi ang Thunder, mukhang magiging isang must-watch na laban ang Game 2. Speaking of OKC, hawak ng Thunder ang buong kontrol sa halos buong Game 1 ng NBA Finals. Sa likod ng isang dominanteng first half at matinding depensa, mukhang sigurado na silang makakakuha ng abante sa serye laban sa Indiana Pacers. Sa kabila ng pagkatalo, hindi nakatuon si League MVP Shai Gilgeous-Alexander sa pagbagsak mismo ng kanilang laro. Sa halip, binigyang diin niya ang aral na nakuha nila. 48 minuto ang laro. Ang Pacers ng pinakamahusay magturo niyan sayo sa pinakamahirap na paraan. Sa labanan nila ngayong araw, kumamada si Gilgeous-Alexander ng 38 puntos sa kanyang NBA Finals debut. Pero kahit pa may 15 puntos na kalamangan sa ika-4 na quarter, hindi ito naging sapat. Hirap na hirap si Chet Holmgren sa laro. Nakagawa lamang ng 6 na puntos sa 2 sa siyam na shooting habang unti-unting binura ng Indiana ang lead. Ang defining moment ay nangyari sa huling segundo ng laro nang maipasok ni Haliburton ang go-ahead jumper, ang kanyang ika-4 na game winner sa playoffs na ito. Nagkaroon pa ng huling pagkakataon ng Thunder pero hindi nila na-convert ang lob play bago tumunog ang buzzer. Sa isang post sa Twitter, makikita sa video na ang MVP na tinanong kung naalala ba niya ang Game 1 na pagkatalo nila sa second round kontra Denver. Ang sagot ng superstar ay nagpapakita ng kanyang maturity. Kailangan lang naming mag-focus sa pagiging mas maayos. Hindi ito first to 1 kundi first to 4. Hindi ito rocket science. Natalo kami ngayong araw, kailangan naming bumawi. Ipinapakita ng mindset na ito ang klase ng pamumuno na pinanghahawakan ng Oklahoma City buong season. Sa kabila ng masakit na pagkatalo sa sariling home court, buo pa rin ang kumpiyansa ng Thunder sa kanilang pagkakakilanlan bilang team. Ang kalmadong, diretsong pananaw ni Gilgeous-Alexander ang nagsisilbing gabay ng grupo na paulit-ulit nang bumabangon mula sa mga pagsubok, kabilang na ang mabibigat na talo sa nakaraang playoff rounds. Bagamat makasaysayan ang pagbagsak nila sa Game 1, hawak pa rin ng Thunder ang kanilang kapalaran. Sa kanilang paghahanda para sa Game 2, ang focus ngayon ay kung paano makakabawi at paano mapipigilan si Haliburton sa muling pagdagdag ng panibagong dagok. Sa huling balita, maging sa paglalagay ng mga asset,
na maaaring ipagpalit sa isang blockbuster deal o sa pagpanood sa mga mahalagang players na lumilipat sa ibang teams, tiyak na magiging maingay ang Los Angeles Lakers sa panahon ngayong taon ng free agency. Kamakailan, may isang outlet na gumawa ng senaryo kung saan isang forward ng Lakers ang sumasama kay Stephen Curry sa Golden State Warriors upang tulungan ang produkto ng Davidson na makuha ang kanyang ikalimang singsing sa kampyonato. Sinabi ni LeBron James na nirerespeto niya si Stephen Curry at malapit siyang kaibigan ni Draymond Green na nasa Warriors pa rin, ayon sa isinulat ng PFSN. Magkasama nang naglaro sina James at Curry sa Team USA at nanalo ng ginto noong nakaraang taon sa Olympics na nagpapatunay na kaya nilang magtagumpay bilang magka-teammate. Kung sasama si James sa Warriors, makakatuwang niya ang kahangahangang shooting ni Curry at ang matibay na depensa ni Green. Isa itong magiging makapangyarihang grupo. Maaaring maging komplikado ang usapin sa pera at pagbabago sa roster, pero ang pagkakataong makasungkit muli ng titulo kasama si Curry at makalaro ang isang matalik na kaibigan gaya ni Green ay maaaring hindi kayaning tanggihan ni James. Bago ang trade deadline noong Pebrero, may mga spekulasyon na maaaring i-waive ni James ang kanyang no-trade clause at hilingin na matrade papunta sa Warriors. Nagsimula ang Lakers ngayong season sa hindi pantay-pantay na performance, dahilan upang maniwala ang ilan na maaaring maghanap si James ng mas magandang oportunidad sa kanyang ika-22 taon sa liga. Gayunpaman, pinili niya na manatili sa Los Angeles at tinugunan ng Lakers ang kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng pagkuha kay Luka Doncic na maituturing na isa sa pinakanakagugulat na trade sa kasaysayan ng NBA. Gayunman, dahil nabigo pa rin ang Lakers sa postseason at papalapit na ang pagre-retiro ni James, maaaring subukan ng 40 taon na star na makuha ang isa pang titulo sa pamamagitan ng pakikipagtambal sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng liga. Dahil pareho ng may 4 na championship sina James at Curry at kapwa naghahabol ng ikalimang singsing, isang nakabibiglang tagpo kung sakaling magsanib puwersa ang dalawang future Hall of Famers sa Bay Area sa susunod na season. Gayunpaman, sa kabila ng mga usap-usapan at spekulasyong maaaring lumipat siya sa ibang team bilang isang free agent, inaasahang pipiliin pa rin niyang i-opt-in o tanggapin ang kanyang player option na nagkakahalaga ng humigit kumulang $52.6 million para sa susunod na season, ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN. Ang desisyong ito ay nagpapahiwatig na mananatili siya sa Los Angeles Lakers at sa gayon ay tila winawakasan o binabasag ang mga haka-haka at espekulasyon ng ilang fans, kabilang na ang mga ulat mula sa PFSN hinggil sa posibilidad ng kanyang pag-alis at paglipat sa ibang team ngayong off-season. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?